matagal naman yun. So, pa-x-ray siya, nilagay niya. Maya-maya, hindi naman nakuha kagad. Come back, 2 days pa, 3 days. Gobyerno eh. So I went there twice. I was successful on the third visit. Nandoon siya. Binigyan ko pa ng another tip, 500. Nakuha ko pag anong Rodrigo Duterte. Wala na. Wala ka ng dark, sabi ko, punta ko doon sa eskwela. Bata naman. Ito na sir. Sabi pa ng kaya pala payat ka masyado. So, umalis ka na. Sige. Pau-pau. Naghahanap ako ng prema. That's how I got to complete my law school. Ganun lang man yan. Istorya ka lang ng mingaw dyan. Malungkot na kwento. Basta, siyempre, dalhan mo ng arte. Mapresidente ka kaya kung hindi ka marunong mag-arte. Kung mga Pilipino, 4 million ba ang majority? Pero sinabi ko talaga, presidente ako. Ang una ko talaga, ano man si Cesar, he was with me sa campaign. First is that I will stop graft and corruption. Sabi ko, hindi ko talaga matanggap yan. I've been mayor for 23 years dito. Then another term for congressman, 3 taon. Then another term, 3 taon, vice mayor, ako ng anak ko, Inday. Yung nanuntok ng sirip, binugbog na yung sirip. So that's how long I've been in politics. Sabi ko, for the time that I'll be president, let's give the Filipino the respite of this thing called graft and corruption. Early on, cabinet member, dyan sa nag-meeting kami. Ko talaga siya, because I caught him lying. Alam, ang ganun talaga ang tao. Pag nakahawak na ng power, nag-iiba na. Nung nandito kami, nandito masiguro si Vice President, sinabi ko, huwag kayong gumamit ng number 6. That is the plate number assigned to cabinet member. Wala sa atin kasi nakukornihan ako niyan. And even when I was congressman, I never used the 8. Ayaw ko kasi, ayaw ko anong translation ninyo dyan sa Bisaya. Nakakahilas, nakatindig balahibo. Kasi pagbaba mo, akala mo popular ka, nakatingin yung mga tao lahat. Akala mo naman kung talagang mahina nga rin ng bugok, tingin sila sa akin kasi sikat. And I told them to walang magamit ng sirin at I do not like yung strut around with many bodyguards. Ito, galing kami dito, pagbaba ko, pag-alis yan, nagsirin ang tapos maraming bodyguards. Yan talaga ang sakit ng Pilipino. Aywan kong mabutit na salita ko, oy, makinig kayo mga nandyan yung media eh. Kayo mga opisyal na ang arte ninyo, wala namang kayong mga klase na nakakawawa kayo patayin. Pero kung buhay kayo, nakakainis naman kayo. Yung mga style na police na, sino bang papatay sa iyo? Papatay ko sa iyo, yung asawa mo siguro kasi binigay mo lahat sa kabit yung malakas niya. Kakaroon lang ako, sabi ko, nandito lahat network. Kayong mga public officer. Ako dito noon, nagbumotor ako mag-isa. Hindi ako nagyayabang. I'm just saying that I'm comparing myself with you guys because usually, burot ang ulo ninyo.
Pag ano, may mga bodyguard na, mga pulis. Kaya I'm going to limit dalawa, isa. Huwag kayo magdala ng pulis kasi mas mabuti. They're better off managing the traffic problem of our country. Yan ang ayaw ko sa pagka nagkaroon ng pwesto, kinabukasan, hambugiro na. Kung maglakad, yan ang ayaw ko eh. Ayaw ko huwag kayong magsirin. We are not a special breed. We are just workers of government. We are paid to work. We are not paid to strut around as if you are a... Kung nakinig kayo ngayon mga... This is nationwide television. Ako, ayaw ko. Ito silang security ko. Nagkakaasarang kami niya. But, lalo na yung mga anak ko. Lalo na Inday. Ayaw ng... Kasi hilas nga. Ano bang tawag sa Tagalog? Kasi translation of... Korne. Kung sa... anak man ako, tatay ko, governor for 10 years dito, and this is only one Davao. We were not even allowed to ride on his car paski nakaparking. Anak na. Mayroon may governor, pero we were not, I do not remember except once na papuntang ospital. May kinarga ko ba? Hindi pa kami, helper namin sa bahay. May diabetes pala, inatake ng low sugar. It was the only time that I was allowed to ride yung Chevrolet ng gobyerno. Kaya napasa sa akin yung gano'n eh. My father did not enjoyed the trappings of power. Ako gano'n rin. Pero ang problema, when you are president, hindi naman mananiwala. Alam mo kasi unang, when you are proclaimed president, hindi na yung proclamation po lang sa ballot count sa Congress. So you are declared president. The following day, dumating na ito sila, Presidential Security Group, puro mga military, police, halo-halo, at pinapaalis na yung mga police na mayor. So they'll take over. So wala kaming masabi kasi sabi na our mandate comes from the law. It does not come from you. So we're here really to just implement what is. Hindi, wala akong magawa. Sakay ako, pero nung kalahating kilometro na ang entourage, may nakita ako doon sa likod na white flashing, blue, green. Sige ako tingin dito sa rear view. Sabi ko, ano yan? Bakit haba tayo dito? Ano yung puti? Sabi, sir, ambulansya yan. Bakit ambusin ba talaga tayo nito? Kung dagdagan mo na lang ng punerarya. Kasi kung galing ka sa ambulansya, di mo dati diretso ka na doon sa... Kaya ako maglakad ako dito 3. Maglakad ako dito 3. Ako yung sa gitna, yung pick-up kasi I've been used to pick-up. Day 188, I was using a pick-up. Until now, hindi ako na, this is not a pretended humility. Hindi na talaga ako nasanay. Hanggang pick-up ako. Tignan mo sakyan ko dyan, paglaba pick-up yan. But kung maipit ako sa panahon, ano lang. Do you know why? Do you know why ayaw ko magpasyal? Even in Manila. Because when you go out from whatever function doon, pag serbato ng ano ang tawag nila sa akin, Juan de la Cruz ko, Juan Tamad, alis na. Lahat ng kanto yan na madaanan ko,
parkingan niya ng pulis na tawag na agard. So, kanto. So, paglabas mo, marami pang mga bisita, sige, babae, girly, ano ka ba niya? Sige, pag-usapan natin. So, delay na yan. So, ang every kanto, hindi mo alam, exponential ang, hindi mo talaga alam how many cars will be delayed or be lining up in that particular street na nasiran. Dito sa kabila, ganun rin. All the way. Kaya pagdaan mo, akala mo, smooth ang daan kasi tabi lahat. Yun ang ayaw ko. Kaya nga sabi ko, I do not accept invitation, lalo na ganito sa speech. Ayaw ko kasi makamulistya ako ng Pilipino. Ang hindi kasi nakuha ng iba ganito. And I hope you guys are listening. Hoy mga trabahante lang tayo ng gobyerno. There was never a time if nagsabi ako public official. I will just say, workers of government kami. And you never heard me talk about Malacanang Palace. Sinasabi ko lang, my office. You just go to my office and I will tell you. I'm not used to punta ka sa Malacanang Palace. Una-una, hindi naman palasyo. Wala namang espada doon, pati bangko nakatindig. Maraming lamok. Tsaka yung bangaw, alam mo yung bangaw? Langaw na malaki. Kasing laki ng pirok-pirok galing sa Pasig. Kasi minsan may magdaan dyan na patay. Kung hindi mo malaman, makasimhot itong langaw na mas masarap na ulam sa Malagayan, doon mo na. Hindi man screen dyan. Ang malakang di screen. So, kaya lahat namatay dyan, cancer, kasi sige ka spray bago matulog. Ako doon ako sa kabila. Ang kwarto ko, ito, hanggang kay senator, kay secretarial. Gusto nyo pumunta, punta kayo lang, sabihin nyo, pasok mo. Doon ako sa across the river. Sakay ako ng lansa niyan. Yung lansa niya na yung purot-purot, pag yun, bub. Hindi yung brand nyo, ha? Minsan mag-start, dito na talaga tayo, Pero yan dapat. Kung mauna ang tao. So wala kong, at saka sa totoo lang, iposta ko yung pagkatao ko. I have never signed anything there about money. I have never signed a voucher about allowances and everything. Hanggang sweldo lang ako. Kaya ngayon, dalawa ang asawa ko, kaya medyo simple life rin sila. Pagkatiin yung, kasi, alam mo na, kayo tag-isa lang asawa niya. Mahirap yan. Diyan tayo hindi magkaintindihan. If there is some frailty in my character, baka yan. So, may isa pa akong girlfriend na bata. Medyo matanda na itong dalawa eh. So, totoo yan. Bakit ko taguin? Itong Amerika, started with itong mga Human Rights Commission. They were talking before the public through media. Tapos, with the admonition and criticizing me. So, pinabayaan ko lang mga media pumasok na yung Amerikano, the State Department, pati yung spokesman ng Presidential Office sa oval nila, and criticized me, and castigated me. Pumalag ako. At sumali si Obama. And he talked publicly about me and how I run this country. Sabi ko sa kanya, this is my exact words, para wala kayong, sabi ko, you can go to hell, Mr. Obama. Ano sinabi ko?
Tapos pupunta ako sa China. Pagkatapos last year, man of the year ako. Simple. If I have committed a wrong before your eyes, your estimation, that's your problem. You want killings in this country, stop tomorrow. Simple. Drop the shabu and drop the guns. And we will be heaven tomorrow. Para pagbalik nila dito, there will be so many angels flying. Hindi mo naman mahawakan kasi nakatingin yung Ginoo. That's the problem of going to heaven. So many beautiful angels. Once you begin to, they will fly away. And there is always yung maniwala ngayon yan. Si San Pedro nandoon sa langit. May manok sa tabi niya. Kayong medyo na alangan. Kayong sipain ko ba yung San Pedro na yan? Sino? Manok lang karga-karga mo dyan. Kapag sino ka? Saka naman tayo, magkita-kita tayo sa impyerno. Cesar, Montano. Mukhang kandidato ka rin doon. Ako ang bahala sa grupo natin. Pagdating doon, style natin saan yung ng Satanas na yan? Nandoon sa trono niya. Sa likod mo ako, back up ka lang. Sampalin ko yung tanas ka. Tsaka magdala ka ng siso. Putulin natin yung ikog niya para gawin balbakuwa. Ang ikog yung buntot. Matapang man lang yan kasi wala man kung punta mo yan doon sa impyerno, sampalin mo yan. Tuliin kita ngayon dito. Wala akong sabi, Rod, reglo na lang tayo. Hindi matakot yung hell. Hell is here. Really what makes your produkto mo sa buhay na ito. But we will always strive for the goodness of man. And I tell you, I'd be frank and truthful. Hindi ako yung pabula-bula na, hindi ako yan. Ako. Sige. Sinabi ko na sa iyo, huwag kayo tadugdugin mo, 1 year old. Huwag mo gawain dito yan. Sa totoo lang, lahat nag-rape ng bata dito. Nandoon na nauna na sila. Doon. Yung mga bata uso yan noon Yan mo, pobre ang Pilipinas. Kakalat lang dyan mga, kaya yung isang, huwag kayong, do not be so extra sensitive. At least in listening to me. Kaya pagdating ng nagsalubong kami, pati obispo, yung CBCP, mga obispo kayo, mga kala mo sino kayo, pareho lang trabaho natin, karami ninyong babae. Sa Luneta sabi ko, sige, lahat ng naniwala sa pare, pati sa obispo, doon kayo kay Rojas, pati kay sino, yung naniwala sa akin na gustong pumunta ng impyerno, dito kayo sa akin. 4 million. Gusto doon sa impyerno. Gano'n, talagang hinamon ko ng gano'n. Sige. Ngayon maniwala dyan sa pare niya. Sige, punta kayo doon. Kayong gustong pumunta ng impyerno, marami doon, kala mo lang, mainit lang pero nandoon yung lahat ng mga bigao na babae na maganda sa bundong ito. Yung mga pangit na punta ng langit. Totoo. So, I took much of your time
at least nakilala ninyo ako, ay talagang nilabas ko yung natural ko. Para